Gagawa nga ho pala ako ng balag para ho sa gapangan ng ampalaya. Meron ding hong naligaw na kalapate din ho sa may balag. Tapos nagluto na din ho ako ng aming pananghalian. Ang masarap na nilablab. Hi mga katroops, magandang buhay. Pagbaba ko ho dito ho sa kubo, ay may napansin ho akong ibon, yun ho yung kalapate. Ay narinig naman niya ho yung aking hakbang at dinahandahan ko na at hindi ho siya talaga kumikilos. Kaya nung akin ho siyang nadakma, nagulat ako ay kikapay at naman ni rin kalapating ito. Tapos bigla pa ho siyang sumiyap, ay sadyang inakay pa pala. Buti na lang ho talaga ay wala di yan yung pusa, ay kung hindi ay baka nadakma na ho yan ng pusa. Sobrang hina niya ay hindi na siya makalipad. Ay sadyang kasweet naman ho talaga ni ring mag-asawa. Yung umiwas ka sa tubig pero paghakbang ng iyong paa ay sa tubig pa. Sa may-ari ho pala nung kalapati ay pwede nyo ho siyang kunin din ho sa akin. Basta meron ho kayong palang tandaan. At kung mapapatunayan nyo hong inyo ay bibigay ko ho sa inyo yan. Meron hong pumasyal sa atin mga katrop. Sila ho ay mga taga may talang. Dos din din ho sa Lumban pero malapit ho sila sa Santa Cruz. Doon ho sa may papasok sa may pagsawitan. Kasi lang ho ay sadyang tubig pa ho nandun sa may daan kaya nakapasok ho sila din ng nakabota. Akin ho muna nga alagaan yung kalapati. Bibilan ko muna siya ng kanyang patuka. Nakakaawa ho kasi ay sobrang payat na mukhang malayo pa yung kanyang nilipad. Ito hong lubid ho, ito ho yung bionic na nilalagay namin o pagapang din ho sa sitaw, ampalaya or patola. Dahil hindi pa naman ho ako makakatanim diyan, ayan ho yung sa sitaw na bionic, ay akin ho muna siyang kinuha. Sa mga nagtatanong ho diyan kung anong gamit ko hong panali, yan ho yung bionic. Inilalagay ko ho yan doon ho sa baba at sa taas. 3 layer po yan. At doon naman ho sa gitna at sa gapangan, bali yung isang layer lang ho yung akin inilalagay. Sobrang tibay ho niyan mga katrops, ay kahit ho yung inyong relasyon ay paniguradong hindi ho matatanggal. Ay biro lang ho. Iyang kamalansi ho na nasa timba ay pinag-iisipan ko pa kung saan ko itatanim. May mga bunga na din ho yan. Dini ho sa lawa, dini ho sa malapit sa amin ay minakita ho ako ng isda. Nagkakakita ko sila ho ay gumagamit ng lambat or pante. Nang makakuha na ako ng bionic doon ho sa sitawan ay agad na ho ako nagpunta doon ho sa kalabasahan. Doon ho kasi sa gilid niyan ay meron ho akong tinanim na ampalaya. Medyo namumulaklak na nga ay hindi ko pa napapagapang sa itaas. Kaya akin muna nilagyan ng kawayan sa kaho ng kanyang paggagapangan. Para sa mga susunod na linggo ay meron na ho tayo mauulam na masarap na ampalaya. Ang gusto ko pa namang luto diyan ay ginasalaang ho na merong itlog, yung wala hong sabaw. Mas gusto ko pa nga ho sa ampalaya pag mapait ho yung pagkakalasa. Yung tipong nandoon pa rin ho yung katas at sustansya ng ampalaya. Ay kasarap din ho ilagay niyan sa pakbet, paksiw at ginataang hipo. Ilang puno lang naman ho yan mga katrop. Tamang-tama lang ho yan para maging tayo. Ay biro lang ho. Diyan na din ho nabinyagan yung ginawa ho namin pambutas ng lupa para pantulos ho diyan sa mga kawayan. Nag-order na din ho ako ng mga kawayan. Ay kaso nga lang hindi pa dumadating. Kaya yung kawayan hong iyan ay kinuha ko pa ho doon sa may sitaw. Yung aking hong kalabasa mga katrops ay medyo hindi ho siya nagsara o lumago yung kanyang gapaw. Kung napapansin nyo ay meron na hong mga bulaklak yung hong ampalaya. Hindi ho iyan ampalayang ligaw. Mukha lang. Ako'y nagsaklob na din itong kalabasa mga katrops. Sayang din ho kasi may mga saklubin pa naman at may mga female flower pa. May nakita na din ho ang mga bunga na pwede ho yan pambulang lang. Kaya sa mga susunod na araw ho ay makakapagbulang lang na ho ako. Tulad ho nung isang iyon ay pwede na ho. Ay ako'y natatam nang kumain ng bulang lang. Pagkakatapos ko ho din sa saklubin mga katrops ay ako ho ipapasyal doon ho sa unang tinaniman ko ng kalabasa sa dulo. Akin lamang hong i-check yung water level pero bago ho ako pumunta ay may nakita ho ako dito ang gulay. Ligaw na prutas or ligaw na gulay. Ito ho yung pipinong ligaw kung tawagin din sa amin. Hindi ho ako sanay kainin niyan kaya hindi ko pa ho na itatry kainin. Sa inyong lugar mga katrops ay ano hong tawag niyan sa inyo at kung nakakain ka ay iyong ang i-comment sa comment section kung anong tawag at kung nakakain ka iyan at kung taga saan ka para alam ko ho kung saan hong lugar yung tawag na iyan. Hindi ho sa dulo ako nakapagtanim ng kalabasa mga katrops at yan ho yung level na tubig ngayon. Bumaba na ho yung tubig. Kaya sa mga susunod na araw doon ho sa may kubo ay mawawala na yung tubig doon sa may daanan. Nang makauwi na ho ako sa aming kubo mga katrops ay agad na ho ako nagluto ng aming pananghalian. At ang akin hong lulutuin ng aming pananghalian ay nilablab.
nilablab. Ang nilablab ho sa amin mga katrops, ikaw ho at ako nagmamahalan. Ay, biro lang Ang nilablab ho sa amin din ho sa Lumban, Laguna ay inihaw na isda tapos kagataan na meron hong talbos ng kamoting baging. Mag-iihaw ho muna ako ng tilapia din ho sa bunot. Tapos ang masarap na sausawan ho diyan mga katrops ay patis labo na maanghang. At habang iniihaw ko tong tilapia ay ako lang ho ay mag-aayos naman ho ng talbos ng kamoting baging. At pag naihaw na uwi yan mga katrops ay madali na ho yan lutuin. Lalagay ko lang ho sa talyase yung sibuyas, bawang at saka ho yung siling panigang. Sa ibabaw ho niyon ay papatong ko ho yung inihaw ko hong tilapia. Tila pag-ibig ko sa iyo lang. Ay na lang Nang mailagay ko na ho ay maglalagay na ho ako diyan ng suka mga katrops. Akin ho siyang pakukuluan sa suka hanggang sa mag-iga para maalis ho yung kanyang lansa. Kung may nakita ho akong kamatis ay nilagyan ko na din ho. Nang malapit na humaiga yung suka, ilalagay ko na ho diyan yung talbos ng kamoting baging at yung natirang siling panigang. Maglalagay din ho ako diyan ng konting langis at nung naiga na ho yung suka, ilalagay ko na ho yung pangalawang gata. At maglalagay na din ho ako ng seasoning at paminta, pampaalat na patis at saka ho dried kamatis. Kahit wala naman ho dried kamatis, iyan mga katrops, at dahil meron naman ho ako ay ako'y naglagay na. Nang mahapkok na ho yung talbos ng kamoting baging ay nilagay ko na ho yung gata ng niyog. Aantayin ko lang ho maluto diyan yung gata tapos luto na ho iyan mga katrops. Di ko na rin ho hinaang masalaga iyan para maiwasan ho yung pagkadurog ng tilapia. Naggawa lamang ho ako ng aking sausawan na manghang ng patis labo. Yang hong patis labo, yan ho yung bagoong sa amin. Gata sa katalbos ng kamoting baging ay ulam na samahan mo pa ng inihaw na tilapia. Paniguradong mapapa-extra rice ka ho talaga diyan ay hindi pala, only rice ho pala. Dahil basa pa ho yung lamesa na aming ginawa, ay ito ho munang luma yung aming ginamit. Sa labas na din ho kami kumain din ho sa may baha. Una-una na lang ho muna sa pagkain. Kung sino lang ho yung may mga bota, siya ho muna ang makakakain. Yun nga lang ay mas masarap ho talagang kumain lalo na ho pag sama-sama. Ay panigurado naman ho ay sa susunod at pag nagamit na ho namin yung lamesa, bangko na aming ginawa ay mas lalo ho mapapasarap ang kain namin niyan at nakaupo pa. Kaya tiyaga-tiyaga ho muna. Sa susunod niyan ay wala naman ng tubig. Nang matapos na ho akong kumain ay akin na ho pinairam sa akin hong ate yung aking bota at yan ho ay kumakain na sila. Maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love love!